friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield you. We will find a solace there. In you we'll find a solace there. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take
me to the Lord in prayer. Hindi ko makita yung green ko. Okay naman. Abay, Okay. may meeting na. Pwede ako pumasok. Oo naman. May parang mo. Ingay niyo. Ay, sir. Ha? Kasama mo yung inbox. Sir, gusto na palagbay? Ah. Ako ba? Oo, bigyan ka sa akin. Hindi, may ganyan ako. Ano? Abaklas na naman. Abaklas na naman. Bay, pabas ko na yung t-shirt ba yan? Lakas ng dugo? Sige po, simula na tayo. Simula na po tayo. Tayo po ay... teka, sulat ko lang po pala yung mga prayer request natin. Dito po ako sa loob ng church eh. Ito sino mga kasama dyan? Sila... yan po. Nagpe-prepare na para bukas. Yan sila. Paki-pray nga, Pastor, si ano, yung kapatid ko, si Ate Flory. Masama ang kalagayan. Pastor Olive, Ate Flory, saan po siya ngayon? sa Quezon, nasa hospital. Masama ang Ano nanay kalagayan. nila, nanay nila Ate Jolly? Opo. Paki-pray Ah, nga. yun. Sige po, sige po. Okay. Ano po bang sakit nun, Pastora? Asthma. Ah, Prayer meeting muna ha kasi prayer meeting muna. ilalabanan natin ang weather. Yung dalawa pa may sakit, si Romilin saka si Romina. Uy, join na kayo sa ano, sa prayer meeting.
Andun yung link sa GC. Nilista ko lang po yung mga prayer request. Tapos sisimula na po tayo. Sige po, start na tayo. Uy, join na lang kayo sa prayer meeting ha. Let's pray. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa naman pong pagkakataon na inyong iginawad sa amin. Magtipon, Panginoon, through Zoom para ipanalangin ang mga prayer concerns ng pamilya at maging sa loob ng Loving God Church. Salamat po sa buhay ng mga kapatid namin na patuloy na sumusuporta sa gawaing ito. Ikaw nga po, Panginoon, ang maluwalhati at may taas sa kanilang buhay at patuloy na bigyan mo, Panginoon, ng mga pagpapalang spiritual na sa inyo lamang magagaling. Kaya, Panginoon, dalangin namin na sa gabi ring ito, Panginoon, ay turuan mo kami ng inyong mga bagong aral sa pamamagitan ng inyong gagamiting tagapagsalita ngayong gabi. Dalangin namin na maging kalakasan ito ng ng aming pananampalataya upang lumakad, Panginoon, ng buong tapang sa hamon ng pananampalatayang nakalaan para sa amin. Salamat po, Diyos, na harapin namin ang bawat araw, maging bawat pagsubok sa aming buhay nang may Kristong pinagkakatiwalaan. Salamat po, Lord God, maging sa mga prayer request na amin pong idinalangin last week na inyo pong tinugon. Patuloy nga na ikaw, Panginoon, ang siyang maitaas sa buhay ng bawat isa. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Okay, si Ate Ruth, ilang kayo dyan? Si Isa lang. Busy Isa lang? si Pastor na. Okay, isa lang ako dito sa bahay. Tapos, Redeemo Family, Cora. Tapos yung mga kabataan, no? So, we need to parang dalawa lang yan, Martha or Magdalena. No? Lahat namang yan ay para sa Lord, pero alin ang kalooban ng Panginoon, unahin. Okay? So, dito sa gabing ito, ay bago po tayo manalangin, narito po yung aking devotion ay ito po yung dadaling ko sa gabing ito. It's very important to know na ito po nga si Matthew ay basura sa harapan ng tao pero naging ginto sa harapan ng Diyos. Okay? At if we treasure ourselves, maybe God will not need us. O kaya yun po yung dadalhin natin sa gabing ito, from trust to treasure. Okay? Dito sa Matthew chapter 9 verse 9 hanggang 13, siya rin po yung nagsulat nito, ang kanyang karanasan ng pagtawag ng Panginoong Hesus. Sabi rito sa Matthew chapter 9 verse 9 to 13, as Jesus went on from there, he saw a man called Matthew sitting in the tax collector's booth, and he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. Then it happened that as Jesus was reclining at the table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were dining with Jesus and his disciples. When the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why is your teacher eating with the tax collectors and sinners?" Medyo matinding iskandalo po itong kinabilangan ng ating Panginoong Hesus. Verse 11, when the Pharisees saw this, verse 12, but when Jesus heard this, he said,
It is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. But go and learn what this means. He quoted Hosea 6:6. Sabi rito, I desire compassion and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners. Okay, so ito po yung ating dadalhin sa gabing ito bago tayo mag-pray before the Lord. Kung tayo nga ba ay yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos ay ginto na ba ang tingin sa atin ng Panginoon. So mayroon pong nakapulot ng isang lumang antigo. Ito pong taong ito ay mahilig sa mga lakal ng mga basura. Kapag siya po'y pauwi sa kanilang bahay, kung anong madaan ng mga baso-basura dyan, kinakalakal niya kung mayroong mapapakinabangan pa. Sounds familiar, ano, na mayroong ganong klase ng tao para po sa kanya pong ikabubuhay kasi hindi naman permanente ang trabaho. Kaya every time na pauwi siya, everyday, naging habit na niya yan na kapag mayroong mga basura, lalo na yung mga basura ng mga mayayaman na tao sa subdivision, may papakinabangan pa rito. Nakakuha siya ng isang lumang antigo na marumi. Pero parang sabi niya mukhang maganda itong antigo na to. Dadalhin ko to sa bahay. At pagdating sa bahay, nilinis niya, kinuskus niya. At nung gumanda na yung antigong yun, sabi niya parang ginto ang kulay. Ang ginawa niya, dinala niya sa pawn shop. Sabi niya, marunong ba kayong magtingin nito kung anong klaseng antigo to? Sabi nung pawn shop, ginto ito. Malaking halaga ang antigong ito. Kaya sa madaling sabi, yung basura na napulot niya ay naging kapakipakinabang sa taong yun at yung pamilya niya ay yumaman. So yun po yung istorya nung nakapulot po ng antigong luma, pero nung malinisan ito po ay naging tunay na ginto na naitapon. Okay, ito pong ating tatalakayin sa gabing ito. Kaya ito po yung kaya nga sinulat ni Matthew, siya po yung sangkot dito, yung kasaysayan niya. Kung napansin po ninyo, may kwento si Jesus na yung Pariseo at yung isang publikanong nagpe-pray. Yung publikano sa labas lang po siya, pero yung Pariseo, kahit sa panalangin talaga, pinapakita niya sa Diyos na siya'y karapat-dapat na pakinggan. No, sabi niya every week, twice akong nag-aayuno at very faithful ako sa pagta-tithing at hindi katulad ng tao diyan sa labas, kasalanan. So, si Mateo po ang tinutukoy. Kaya blessed na blessed si Matthew nung kapag naririnig niya ito kay Lord Jesus na sa mata ng Diyos, napakahalaga niya. Kaya nung dito sa episode na to, dinaanan siya ni Lord. Sabi nga po rito, dinaanan siya ni Lord at nakita siya ni Lord doon sa kanyang pwesto bilang tax collector. Ang una nating dapat na malaman dito na dapat ito po'y maging treasure din sa ating puso. Yung una, Jesus finds him, nasumpungan siya ni Lord. In verse 9, tinan po niyo yung verse 9, kung kayo po may mga Bible sa inyo. Jesus found Matthew sitting at work in the tax office. Hindi po ito yung tax office na may room. Siya po yung uri ng tax collector na evaluated tax ang kanyang position, na may table sa daanan ng tao papuntang templo o saan man dadaan ng tao na mayroong dalang mga hayop. Doon po niya inaabangan ng tao, kaya hindi siya pwedeng tumingin sa tao kasi sa tingin pa lang gusto siyang patayin. Wala lang magawa kasi protektado po siya ng mga sundalong Romano.
kung saan siya nandun, mayroon din po siyang mga alalay na gwardiya para protection po sa kanya kasi ang tax na kinukulikta niya ay isasubmit niya kay Sakeo na mayroon pong talagang opisina. So sa Greek word po, ang dalawang uri ng tax collector na to, si Sakeo ay gabae. Ibig sabihin may opisina talaga yon, officers, collector officers po yon. Si Matthew naman, siya naman po yung tipo ng tax collector na pampalingki lang, yung mga devaluated tax, nagbibigay ng mga ticket-ticket kung saan-saan. Pero nung panahon nila, hinaharangan yung mga taong may dala ng hayop. Siya po yung nagbibigay ng presyo para po sa tax ng mga dala ng tao. Kaya ang tawag po sa taong ganyan, mukis, tax collector na mukis. Yun po yung hindi pwedeng mag-witness, hindi pwedeng talagang hindi pwedeng pumasok sa templo. Kasi pag pumasok sa templo, lahat ng nasa templo lalabas. Kaya nagpe-pray na lang sila outside the temple. Ganyan po katindi yung buhay ni Sakeo. Pero at that moment, nakita natin na dumaan si Lord sa tapat niya. He is looking for a certain na hayop, animal na ipapakita ni Jesus kay Sakeo, pero tumigil lang siya. Tingin-tingin si Sakeo kung may dala si Jesus, pero wala siyang magawa kundi tumingala. Masabi siguro sa isip-isip ni Sakeo, sino tong taong to, wala namang dalang wala naman akong i-evaluate na tax dito, wala naman dalang hayop. Hindi niya alam na Jesus Christ himself is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Siya na po yung alay. Kaya walang magawa si Sakeo, si Matthew, kundi tumingala at tingnan yung mukha ni Jesus kung sino siya. Alam nyo, nung tumingala si Matthew, nandun yung maamong mukha ni Jesus, nakangiti sa kanya. That's the very precious moment in the life of Matthew na mayroong taong tumingin sa kanya ng hindi galit. Very precious. At narinig pa niya ang tinig, "Follow me." Wow, kung ikaw po ay hindi na tinatanggap ng lipunan at may taong nagyaya sa iyo, siguro talagang sasama ka. Ganyan din po yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Yung mga hindi matanggap ng family kapag may barkadang nagyaya, kahit sa masama, sasama siya just to find belonging to others. Yan po nangyayari sa ating kapanahon because of so many dysfunctional family. Kaya nga ang Diyos ay nagtatatag ng maayos na Christian home. Yung talagang ang Diyos ang i-invite sa kanilang buhay mag-asawa. Katulad po ng mangyayari bukas, kalooban ni Lord yung gagawin ni na Alin at Dustin. Kaya naman, I believe na mayroon pong sorpresang gift si Lord para sa kanilang dalawa. Okay, kaya patuloy natin ipag-pray sa gabing ito na bukas nawa ay maganda yung panahon, no? Yun po yung dapat nating makita rito. Si Matthew na outcast in the sight of the people, in the sight of the temple people, kahit sino, kahit kamag-anak, kahit pamilya, they are outcast para may ketong, no? Yun po yung problema rito. Pero nung tiningnan niya si Jesus, nakangiti sa kanya, tinawag siya. Kaya nga hindi siya mapakali kundi sumunod sa ating Panginoon. Sabi po rito, Jesus found Matthew sitting at work in the tax office. And in that day, Matthew was certainly considered to be a piece of trash. Matthew was a hated tax collector for the Roman, betrayer sa kanyang kapwa Jew, at outcast sa mata ng mga Sadducees and Pharisees. So saan ka lalagay? Para kang may ketong. At although sabi dito, tax collectors were notorious dishonest, yun po ang tingin nila.
not only they cheat their own countrymen, no, yung kanilang kababayan, they also tried themselves to swindle the government. Alam nyo, kapag nagpalabas si emperor ng tax na kailangan monthly, magpapababa yan kay Pilato. Halimbawa, 1,000 pesos monthly ang i-remit nyo sa Rome. Ito si Poncio Pilato, gagawa naman siya ng direktiba kay Sakeo. Sakeo, kailangan ko ng 2,000. No, 2,000 ang kailangan ko. Na hindi si Pilato pa yun, ha. From Pilato, yung 1,000 na kailangan ng emperor, dadagdagan niya ng doble, 2,000. Kaya pagsulat niya kay Sakeo, sasabihin niya, Sakeo, kailangan mag-remit ka ng 2,000 pesos every month sa opisina ko dahil yan ay allotted sa emperor. Si Sakeo naman, para kumita, gagawin niyang doble, 4. No, kaya 4,000. Yun ang kanyang kinonfess kay Lord. Kung makaapat kumang nadaya ang tao, isusuli ko. So, yun po yung kay Sakeo. Pero, si Sakeo naman, gagawa naman ng batas para kay Mukis o kay Matthew na gagawin niyang 8,000. Kaya si Matthew naman talagang todo ang markup doon sa kanyang mga ini-evaluate ng mga tax. At 8,000 na yan ay para sa kanya naman ang 4,000. Ganun po katindi ang corruption during the time of our Lord Jesus Christ. And until now, nagiging high-tech ang corruption. Kaya nawa, sa mga new generation, sa mga kabataan, kailangan natin ng talagang magsimula sa family, na maayos ang ating standing sa Diyos, proper ang ating theological revelation, and proper ang ating Christian education. At pag in-apply sa labas, ang mapagpapala po yung ating bayan. Magsimula tayo sa maliit na simulain sa Loving God Church. Tandaan po natin, sabi nga ni Job sa kanya pong sulat, Job 8 verse 9, I think 8 or verse 7, ganun. Sabi niya, though we have a humble beginning, yet in the latter end, it shall prosper. So, maliit man yan. At lahat naman tayo ay nagsimula sa pangit, no, na kalagayan sa mundong ito. Dahil lahat ng tao ay makasalanan. I-check natin dito sa kasaysayan ni Matthew. Although sila ay mayaman, sabi po rito, they are rich by taking bribes from rich people. Doon sa mga mayayaman na tax evader, they have their own ways to bribe those tax collectors. Even now, ay nakakalungkot, no? Maliban na i-transform ng Panginoon ng mga puso ng mga nasa government officials, hindi tayo makakalaya sa kahirapan dito sa mundo, dito sa Pilipinas. So we pray for the next year na election. Yan po yung dapat nating part ng church. Magsimula sa atin ng pagbabago. Okay? So here in verse 9, sa Matthew chapter 9 verse 9, Jesus found Matthew sitting at work in the tax office. He is there. He's doing his job. But Jesus Christ met him in that work. Ano po yung magiging application natin? Also, Jesus find us. He meets us right where we are. Iba't iba ang ating kalagayan, iba't iba ang ating trabaho, iba't iba ang ating mga pag-uugali. At marami na po akong mga nakakausap bilang manggagawa ng Panginoon for almost 35 years. Mas matagal pa si Ate Ruth sa akin naglingkod kay Lord. Pero yung mga nakakasalamuha kong tao, halos karamihan, pinatagpo ng Panginoon, tinawag ng Panginoon sa sitwasyong bankrupt na sa kanilang business, may sakit, karamdaman,
Alam niyo po, ang tao kasi kapag nakatayo at malakas, hindi makatingala sa langit. Kaya ang kanta ni Chris Christian, sometimes we must be knocked down so that we may look upward. Mahirap pong tumingala. Mas madali pa tayong maging busy sa technology, sa mga events, pero sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Sabi nga, doing the activities in the kingdom of God, but we are not busy in the King. Kaya nga ang bili ng Panginoon kung gusto nating makuha ang lahat na gusto natin. Sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi lang po kingdom of God, hindi lang po activities para kay Lord, kundi lapit tayo sa King. In this moment, kaya nga ang kasikatan ni Lord sa church ay kung marami po ang nagsasama-samang manalangin. Okay lang mong kumanta-kanta, mag-worship, i-exalt ang pangalan ni Lord. Okay lang po yan. Pero the most important ay yung tayo po ay nag-yield in the presence of God in prayer. Kaya nga, kagabi nga lakas ng ulan. Nagising ako ng 11 hours hanggang 12. Dito ako sa office. And I'm reflecting the goodness of God. At naisip ko, Lord, naisip ko yung si Dustin at si Aline na nabigo na nung una. So Lord, sabi ko, Lord, bigyan mo sila ng gift ng magandang panahon na matuloy na. Okay? Kaya yun po yung pinagubulay-bulay ko sa Panginoon. But we need to unite in prayer. Yun po yung napakahalaga. Bawat isa sa atin. Okay? Napakahalaga po ito. Yun nga lang kung, kaya ngayon ko lang nalaman, ito pa lang si Heidelin, Christian. Sabi pinagpala yung church ng taong ito, no, na nung in-interview siya sa Tokyo, ano ang unang-una mong gagawin sa mga pagpapalang tatanggapin mo? Sabi niya, ang unang-una luwa sa kanya bibig, ibibigay ko ang para sa Panginoon muna. Tatights ako. Pinagpala yung church na kung saan siya po umaattend. Praise God. Marami rin namang i-bless ang Panginoon sa Loving God Church. Okay? Kaya napakahalaga nitong una, Jesus finds us. Katulad po ni Matthew, sa kanyang miserabling kalagayan, outcast ng lipunan, bagamat mayaman, pero sinusukan ng pamilya because he is a traitor, a sinners in the sight of the temple people, hindi siya makapasok. So, in the sight of the world, he is a trust. Pero nakuha siya ng Panginoon. Tinawag siya ng Panginoon. At in the sight of God, naging ginto siya. Ganun din po sa atin. Ano man ang kalagayan natin, ano mang tayo nung una, isipin natin, no, dapat walang magpahalaga sa atin eh. Pero may nagpahalaga lang sa atin bilang makasalanan, kaya ang Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, ang walang sakit hindi na kailangan ng doktor. Pero naparito ako para sa mga makasalanan. E tandaan po natin, if Jesus found us, I believe great things happen and much greater things will be happen to you. Ngayon, okay ka, but naglilibila pa mga Kristiyano. It is because Christ is Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Pangalawa, na nakita ko po rito sa pagtawag ng Panginoon kay Matthew, Jesus invites us to follow Him. Hindi ka lang nakita sa ganyang kalagayan, ano man ang ating sitwasyon, pero tatawagin ka ng Panginoon. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. Lahat tayo, nung nakita tayo, saan man tayo, ano man tayo, kapag tinawag tayo ng Panginoon, so tandaan natin, may gagawin si Lord. When Jesus finds us, He calls us to come to Him just like we are. Huwag yung tinatawag ka ng Panginoon, hindi Lord, babaguhin ko muna ang sarili ko. Ayusin ko muna ang sarili ko.
Maraming ganyan eh. So just come just as you are. So tandaan natin, He calls us to come to Him just like we are. He turns trust into treasure. Kaya kung babalikan ko po yung mga nakaraan ko, walang kwenta. No, nung panahon ko, nung wala pa ako sa Panginoon, wala akong naitulong sa magulang, wala akong naitulong sa mga kapatid, no? At nung nagkaroon ako talagang ah, nung nakakilala ako sa Panginoon, magganun pa rin, ano, mayroon pang mga bagay na mga draws, yung tawag doon, mga kalawang sa buhay ng isang tao na kumikilos pa rin. But God is still faithful in us. No? Kung hindi ako sinukuha, kung sinukuhan ako ni Lord, wala na si Pastor Vic. Napahamak na si Pastor Vic. Pero hindi ako sinukuhan hanggang sa unti-unti na yung mga prayer natin, na yung tinatawag ng mga prayer na kailangan talaga natin ng biyaya at tabag ng Diyos, yun ang umaabot po sa bawat isa sa atin. E napakahalaga po nito. Okay? Jesus invites us to follow Him. In verse 9, as Jesus saw Matthew sitting in the tax office, and he said to him, "Follow me." And he arose and followed him. Ibang klase si Jesus kung tumawag. And if we are the one who called by our Lord Jesus Christ, at tayo ay tupa ng Diyos, tiyak na susunod tayo. Ang kambing, ang hirap tawagin, hindi naman tinatawag ni Lord ang kambing. No? Ang tinatawag niya yung mga tupa na nawawala. Tandaan natin yan, ano? Saan ka nakakita sa Biblia ng tinawag niya ang kambing? At ang sabi niya sa John 10:11, I am the good shepherd, and the good shepherd laid down his life for the sheep. So wala po ron ang kambing. Kaya at the end of the day, sa judgment, wala nang itataas na religion, kundi dalawang pila na lang, tupa, kambing. Okay, yun po yung ano. Kaya ang tupa nakikinig po sa tawag ng ating Panginoon. Follow me. Sabi din ni Lord, follow me. The word picture is to walk the same road. Kinuha ko po yung salitang follow me, sinik ko sa meaning, no? Ibig sabihin, to walk with the same road. Sumusunod ka kay Jesus, doon ka sa kabilang daan, doon ka sa bilang tapos sumusunod ka kay Jesus. No, the same road. Sabi dito, it is also the same as Jesus Christ called his disciples. No? The same word, sabi sa Matthew 16:24, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. No? Kita niyo po sa tawag ng pagiging alagad, daming yung pag-deny lang sa sarili, no? Kung ano-ano man pong mga ugali natin, ang hirap. Okay? So, kung sino man daw ang nagnanasang sumunod kay Jesus, i-deny ang sarili, pasanin ang kanyang krus. May kanya-kanya po tayong krus na pinapasan. Ano man yung mga krus na yan. No? Pag sumunod ka kay Jesus, gagaan yan. Kasi yan po yung kanyang promise. Come unto me, all of you who are tired and carrying heavy load, and I will give you rest. No? Kaya sa pagsunod kay Jesus, sabi niya, magaan ang aking pamatok. Sabi rito, follow me. Kung kaya mo nang i-deny ang sarili mo, no? At kung kaya mo nang pasanin ang cross mo, sabi ni Jesus, saka ka sumunod sa akin. Praise God, ano? So, in application dito sa sulat ni Apostle Paul na sumunod kay Jesus, narinig ang tinig ng Panginoon, nabago ang buhay. In Ephesians 5:1 and 2, si Apostle Paul na nagsalita. Paul tells Christian 2, una sa verse 1, be followers of God as their children. Bakit ganun po yung term ni Paul? Maging tagasunod daw tayo ng Panginoon bilang mga anak. So, hindi naman po makakasunod yung hindi anak ng Diyos. Those who are born of God, yun lang po ang makakasunod sa Diyos. Okay? At alam niya at kilala niya kung sino ang kanyang sinusundan.
Okay? Number 2, sabi rito sa Ephesians 5:2, walk in love as Christ also has loved us and given himself to us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smiling aroma. Sa atin daw pagsunod, katulad ni Lord, na inalay ang kanyang buhay sa atin, sinakripisyo niya, ay naging mabangong samyo siya sa harapan ng Diyos. Ganun din po sa atin. No? We are walking the same road with Christ as we follow Him. Kasama natin siya. Alam niyo po, nagiging sweet aroma tayo sa Panginoon. Why? Our prayer. Yun ngang mga hindi Kristiyano, mga Buddhist na lang. Ang Buddhist, 24 hours mag-pray yan. Yung mga lalo na yung mga nasa temple. Nung ako'y nasa Korea, pumasyal ako sa isang templo, yung mga kalbo, parang mga Shaolin, mga nakahilila rin doon. Tapos, bago ka pumasok doon sa temple ng Buddhist, mataas pa sa akin yung baul. Doon inihuhulog lahat ng offering. Parang binabayaran yung pagpipray ng mga Buddhist, no, ng mga mungha. At nung sinishare ko ron sa pastor na Koreano, sabi ko, nakaka-bless yung mga Buddhist. Sabi niya, ang tiyaga, mas malaki pa yung butil ng rosaryo nila kaysa sa rosaryo ng Catholic. Ang Catholic nasa 15 na ano lang yun mystery. Pero ang Buddhist nasa 50 yata. Naka-quintas. Tapos nagpe-pray. Nagpe-pray sila. Pe-pray sila ng pe-pray. But they are not saved. Yun po nakakalungkot. You're doing the best religious act, religious vow, and religious talagang work to serve God and their people. At ang problema, hindi ligtas. Kung itong mga taong ito, ng mga relihiyoso, nagpipilgrimage, nag-aalay lakad, naglilitaniya ng iba't ibang mga prayer, pati ang patay pinagpe-pray, ang sisipag, no? Mayroon silang mga values na kung iisa-isahin po natin, ang Catholic, very prayerful. Madaling araw pa lang, yung mga apostolada nasa church na. No? Yung mga Buddhist, very prayerful and very generous. Yung Iglesia ni Cristo, very faithful sa tithing. Yung Jehovah's Witness, very faithful sa witnessing. Nangangatok yan. Kita niyo po yung mga values nila. Yung Mormon, very faithful sa sakripisyo at kalinisan. Diba? Ang Kristiyano, ano po yung pinagkakaabalahan? Mobile Legend. Ano pa? So, marami tayong kaabalahan sometimes na minsan hindi naman po masama yung mga ganung bagay na sa Facebook, pero kung most of the time we have no time to God, ang Diyos laging may panahon sa atin, pero tayo walang panahon sa Diyos. No? Prayer is the most important values ng anak ng Diyos. Sabi nga ng ibang mga libro na nababasa ko, Christian book, prayer is the breath of the believers. Ang panalangin daw ay hininga ng mananampalataya. At kung tayo ay hindi nananalangin, may sakit tayo. Baka asthma, spiritual asthma, no? Hindi makahinga. So yun po, manghihina tayo. Kaya maraming mga nanghihinang Kristiyano. At kapag nakinig ng sermon, talinghaga, hindi maintindihan. Why? Problema po yan in front of God. Church, no? Napakahalaga ng panalangin. Nakakatuwa nga yung mga full gospel na full-fledged full gospel. Ang iinit nila. Yun naman po yung values. Tayo mga nasa evangelical Christian. No? We are full gospel evangelical. Nasaan yung init
ng paglapit natin sa Diyos. And we are using the name of Jesus, but we are not identified as a followers of Jesus. Ito si Matthew, kakaiba. Iniwan niya lahat. Pero lang yung kanyang ballpen. Kaya naisulat niya yung aklat ni Matthew patungkol sa ating Panginoong Hesus. Okay? Una nating puntos dito, Jesus find Matthew. Also, Jesus find us. Hindi po tayo nakasumpong kay Jesus. Tayo ang naasumpungan ni Jesus. Pangalawa, when Jesus found Matthew in his place of work, he called him. Ganun din po tayo. Saan man tayo, no? Yung simulain natin kay Lord, saan tayo tinawag? Tayo ba'y tinawag ng Diyos nung tayo'y mamamatay na at nagkaroon ng himala na buhay tayo? Tayo ay tinawag nung panahon bankrupt tayo. Tayo ay tinawag nung panahon may problema tayo, katulad ni Pacquiao. Tinawag ni Lord nung gusto na makipaghiwalay ni Jinky. O nagkataon naman na mayroong pastor na gusto magbenta ng kanyang mga farm, o siya yung nakausap at nagkausap sila, at kung nalamang pastor nagpa-counsel, yun na yung panahon na nakikinig na si Pacquiao. Kita niyo po, napakaganda naman ng resulta. Itong mga tinawag ng Panginoon na naglilingkod sa bayan. Nawa, nakikita ko ang future ng mga kabataan ng Loving Good Church, ng bawat family ng Loving Good Church. 10 years from now, hindi kayo katulad niyan. 10 years from now, kayo po ay mga pinagpala ng mga kabataan ng Loving Good Church. 10 years from now, hindi natin alam kung mayroon na po diyang mga leaders ng lipunan o sa mga marketplace, sa mga business world. We don't know. But God saw you. Si Jesus ang nakakita. Si Jesus ang tumawag. At sabi dito, Jesus invite us to follow Him. Siyempre, kapag nakita ang sitwasyon mo, God calls us. When Jesus finds us, He calls us to come to Him just like we are. He turns trust into treasure. Tayo po ay maruming basura lang sa mundong ito. But God turned us into treasure. Sabi nga kay Paul, nung tinawag si Ananias na ilihan si Paul para gamitin, sabi ni Ananias kay Lord, Lord, mamamatay tao yan. Ayaw kong pumunta doon. Pumunta ka na. Tao na natin siya. No? Sapagkat gagawin ko siyang vessel of honor. Wow, kita niyo po yung mamamatay tao from terrorist, no, to missionary. Si Apostle Paul, kaya mga terorista, pag tinawag ni Lord yan, nababago rin yan at nagiging missionary ng salita ng Diyos. Kaya ano nangyari? Sabi ni Lord, itong teroristang ito na kinakatakutan ng church, gagawin kong sisidlang hirang. Wow, praise God. No? At may mission siyang gagawin sa pangalan ko. Ang mga mananampalataya ng Loving God Church, hindi lang po tayo ganito lang. No? Maging abala tayo sa King, kay Lord, na siyang tumawag sa atin. May plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay, kaya napakahalaga po ito. Yung pangatlo, no, tinawag tayo ng Panginoon. Itong pangatlo ang matindi, no? Jesus turns trust into treasure by fellowshipping with us. Wow, tingnan niyo po ang ngit-ngit at galit ng mga Pariseo nung makitang kasalo si Jesus ng mga tax collector and sinners. Sa verse 9, sabi niya rito, sa verse 10, and so it was as Jesus sat at the table in the house, that behold, many tax collectors and sinners came and sat down with him and his disciples. Sama-sama sila, fellowshipping. Umatindi naman ang mga Pharisees just to criticize. Hindi naman niya matanong si Jesus, pero nagpaparinig. Kaya ang kinausap mga disipulo,
Sabi dito sa verse 11, when the hard-hearted, judgmental, and unbelieving Pharisees saw this, they said to the disciples, why does your teachers eat with tax collectors and sinners? Kita niyo po, identified nila eh. Para bang distansya sila eh, para bang social distancing sila eh. Parang may COVID itong mga alagad at yung mga naglalayo sila, no? Ano po yung point dito? The reasons why Jesus fellowshipping with us because he loves us. Yun po yung motivation ni God. No, the holiness of God moves away sinners, but the grace of God, the love of God, pag sinabing the grace of God, nandiyan yung love, nandiyan yung mercy, nandiyan yung talagang aabutin tayo. The love of God, the grace of God brings back all sinners. That's why we are saved by grace through faith. This is the gift of God to us. E napakahalaga po ito mga mananampalataya. Okay? So, Jesus loves us. He draws close to us. Jesus comes close to us to turn our darkness into light. Nilapitan tayo ng liwanag, lumiwanag tayo. And to transform us from the inside out. Ang transformation nagsisimula sa kaloob-looban. From trust into treasure. Kaya, tingnan po ninyo, not just fellowshipping with us, but Jesus is our healer, the great physician. By his stripe, we are healed. Whole being, through regeneration. If you are in Christ, you are a new creation. We are born again because of God. Born of God. Not because of our discipline, not because of our doctrines, not because of our will, but we are born of God. Ito po yung challenge. Kaya nga ito po yung hamon ng Panginoong Hesus sa verse 11 and 12 bago po tayo mag-pray. And when the Pharisees saw it, they said to his disciple, why does your teachers eat with tax collectors? He said to them, those who are well have no need of physician, but those who are sick. Sabi ni Jesus. Ang mga may magaling na, o mga walang sakit, no need of physician. Pero yung mga kailangan ng manggagamot ay yung may sakit. Kaya ako naparito hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Doctors are gifted by God to do a great work in the world. In fact, in this pandemic moment, this time, ang daming doktor, mga frontliners, they're just doing their part. Nag-aral sila ng mga 8 taon to 10 years na maging doktor. They help bring healing sa katawan, pero marami pa rin ang namamatay. But Jesus Christ is the great physician. Jesus is the only one who can help us with the deadly sin, deadly disease of sin. Yun po yung matindi pa sa COVID, matindi pa sa Delta variant, yung kasalanan na hindi masolusyonan ng mga mabubuting gawa at religion. Only Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sin of this world. If we need an open heart surgery, you need Jesus. Baka may mga broken-hearted na tayo. No, baka may mga kabiguan na sa ating mga puso. We need the surgery of our Lord Jesus Christ. When it comes to the deadly disease of sin, no one else can help us but Jesus. Jesus will apply his life-giving, his antidote, the mercy, medicine to your heart. Kaya nga sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sin, he is faithful and just to forgive us from all kinds of unrighteousness. Araw-araw, nahi-hit and run tayo ng kasalanan. It's just like hit and run. Alam niyo po, mayroon pong napaka-dissenting
Ito pong illustration to, ito po nabasa ko sa Insider. Ang ganda po ng kwento nito eh. Yung isang attendant sa hospital na laging suot puti, ang linis, lalaki po siya. Tapos na-hit and run sa Rojas Boulevard ng mabilis na kotse. Duguan, gumulong siya papunta doon sa tabi ng malapit doon sa kabila. Duguan, ang puting damit niya duguan. Nagulat yung mga tao, sabi ng mga tao, may nasagasaan, na-hit and run. Takbuhin natin, dali natin sa hospital. Alam niyo po, kahit duguan at hirap na hirap, sumigaw yung nasagasaan. Sabi, huwag niyo akong dalhin sa hospital. Bakit? Nagulat yung mga tao. Kailangan mo hospital. No, huwag niyo akong dadalhin sa hospital na malapit dito. Kaya nga naglalakad lang ako eh. Ako ang pinakamalinis sa hospital. Ako yung pinaka-delikado kapag nagsalita at binabatikos ko ang iba. Huwag niyo akong dalhin sa hospital. Makikita ako ng mga pinapagalitan kong nurse. No, ba't ka ganyan? Ano ka? Ba? Huwag niyo akong dalhin sa hospital. Hindi sasakay ka namin sa ambulansya. Wag! The best driver ako. Ano sabihin sa akin ng ambulansya? Nakakilala ko. No, ganyan ka pala eh. Wala kang magawa. Kaya pabayaan nyo na ako. Ano yun po, gumulong yun pababa doon sa may tabi ng kalsada at tandahan na umalis. Ayaw magpadala sa ospital. Ayaw ng kagalingan. Ayaw. Ano pong problema? Ito po ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Araw-araw, maraming nahihit and run ng kasalanan. Workers ng church, even pastors, members. Anong isinisigaw nila kapag nilapitan natin? Brad, kailangan mong umatin. Kailangan mo si Jesus. Huwag mo akong dadalhin dyan sa church na yan. Kilala ako dyan. Ikita niyo po ano, why? It is because of judgmental attitude. Itong mga Pharisees minsan eh, itong mga judgmental na to, minsan ito yung nagpapasakit eh. Pero yan po ang unang-unang ni-rebuke ng ating Panginoon. Maraming nahiitindra ng kasalanan at iniiwan ng church, dinadama yung Panginoon. Why? It's because they are just self-righteous. No, kaya kapag nasugatan, kapag nasaktan, kapag nagkasala, ayaw na. Dadalhin mo ako dyan sa church na yan, ang lakas kong maghatol doon sa workers dyan, ang lakas kong magsalita ng masakit dyan, dadalhin mo ako dyan. Pero napakahalaga po na kung nakikilala po ang Panginoong Hesus sa church at siya po nagiging healer sa church. The church is a healing community. Kapag may nahitinra ng kasalanan, baka yun pa lumapit sa iyo. Kapatid, brother, sister, dalhin mo ako sa church, dalhin mo ako kay pastor, dalhin mo ako kay elder, dalhin mo kailangan kong tulong ninyo. Ang sarap siguro ng ganyang community na transparent ang ating Panginoong Hesus kapag may pangangailangan na andyan. Pero mangyayari, iiwanan tayo ng makasalanan. Untouchable na kasi in church. Let us open our community, our door na nangangailangan po. Marami pong katulad natin na basura lang, pero nasumpungan ni Jesus. Tinawag ni Jesus. Hindi lang po tinawag, nag-join si Jesus. Nagipag-fellowship siya. Kahit may mga humahatol, kahit may mga nagsasalita na masakit, sabi ni Lord, mahal ko sila. Kailangan nila ako. Pero isa po ang katotohanan sa Revelation 3:20. Church po ito, church. Laodicean Church, I think yung pangalan nun. Pero ano sabi ni Lord sa Revelation 3:20? I'm knocking at the door. Kumakatok ako sa pintuan. Ang sino mang magbukas sa akin, ako'y papasok. At kami magkakaroon ng fellowship. Magsasalo kami. Ano pong kahulugan nito? It seems that in that church, Jesus is outside. Minsan ginagamit yan ng mga nag-i-evangelize. Pero ang konteksto po, mali.
Jesus Christ is knocking outside the church na ma-recognize siya. The church of Laodicea na nanlalamig. Bakit mga nanlalamig? Why? Jesus is outside the church. Nawa, mga mananampalataya, nasa loob pa ba ng loving God church si Lord o nasa labas? He's knocking to us. How about our fellowship with Him? Naalala mo pa ba na nung tayo ay nasa miserableng kalagayan, nakita tayo ni Lord? At nung nakita tayo ni Lord, tinawag tayo ni Lord. At nung tinawag tayo ni Lord, no matter what nasabihin ng mundo, I'm yours. Makikipag-fellowship sa atin. In this time of pandemic, pinabayaan ba tayo ni Lord? Kaya may kanta, bilangin nyo ang pagpapala, huwag ang problema. Mas marami pa rin ang pagpapala ni Lord. Church, sa oras nito tayo po yung magpipray. Tayo po yung mga basura lang sa mundong ito. Maliit lang, walang pakinabang. Pero ang nakakita sa atin si Lord. Ano man ang ating sitwasyon at nangyari sa atin, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. At nung tayo po'y tinawag ng Panginoon, nakipag-fellowship si Lord sa atin. Nawa, patuloy na lumago at lumakas ang ating relasyon sa Panginoon. Every time. The Holy Spirit is there. Ang banal na Espiritu Santo ay aktibo. Sabi nga ng Bible, don't grieve the Holy Spirit. It is the one, the person na hindi natin nakikita pero nasa atin. Yan po nag-aayos ng ating relasyon sa Diyos araw-araw. Kaya sa oras nito, sa ating pananalangin, we need to pray na magkaisa tayo. Especially po kapag may mga event ng Loving God Church. Tayo po ay dapat na magkaisa. Okay? Pastor Alive, para po sa mga prayer request. Sige po, mga prayer request po for tonight. Pag-pray po natin si Romeline saka si Romina dahil may sakit daw po. Kailangan ng panalangin para para ng panalangin ng kagalingan para sa dalawa. At birthday pa naman ni Kuya Romel sa ni Ate Naning. Ano, 'di ba? Tapos pag-pray natin yung kasalan bukas, si Aline at si Dustin ay mag-iisang dibdib na bukas. Pag-pray natin yung magandang panahon para hindi naman tayo mag-aalangan gawin ito, ano. At nawa, pangunahan tayo ng Diyos, lalo na bigyan tayo ng magandang panahon para bukas. At ganoon din po si kapatid nila Pastora, nila Pastor Vic, si Ate Flory na nasa Quezon po. Pag-pray po natin dahil may malubang karamdaman ngayon. I believe pagka si Lord ang humipo sa katawan ni Ate Flory ay magdudulot ito ng kagalingan. Si Pastora Mirna, ayan. Praise God. Saka si Gio, meron din daw sakit si Gio. Pag-pray din natin. Gio. Praise God. Puro sakit na. Yung iba pa po, sino pa po ba may prayer request sa mga members natin? Sila Tita Jen, prayer request. Hindi sa trabaho ko sa pagnanako. Tapos ganun po yung trabaho ni JJ at palaging Pag-iingat, okay. Sige, trabaho din ni JJ. Si Ate Lani. Mansueto family. Alive. Yes. Wala naman yung ano na lang, yung siguro yung work ni Rodney, bagong work kasi balik na siya sa home credit. Baka by next week. Okay. Sige, pag-pray natin si Rodney. Si Nanay Cora, anong pag-pray natin, Nay? Yung mga tinawag din ni Lord para mag-enroll sa Andrew, ha? trabaho ni Bimbim.
Yun, sige. Si Bimbim. Katrabaho ni tatay mo. Okay, sige. Pag-pray natin yung kontrata niya. Sige po, yun naman ang pag-pray natin for tonight. Hallelujah. At sabay-sabay po nating, Amen. sabay-sabay po tayo na lang at closing prayer ko na lang po. Let's Amen. pray. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat po, Diyos, sa iyong mensahe, sa iyong salita, Panginoon, na aming narinig, pinagpulay-bulayan. Salamat po sa bawat isang pinagkatipon mo sa oras na ito, kahit medyo masamang panahon. Nais ko po, Panginoon, ang mga koneksyon at sama-sama kami, Panginoon, sa tulong ng Zoom technology. Patuloy, Lord, na pangunahan niyo po kami, Panginoon, na kahit hindi kami nagkikita-kita, nagkasama-sama personally, ay sa pamamagitan nito, Panginoon, ay nagkaka-isa kami, Panginoon, sa panalangin. In the name of Jesus, Lord, nakakaisa kami, Panginoon, na itaas sa inyo ang mga kapatiran namin na may mga sakit at karamdaman. Lord, tinataas namin sa inyo si Gio. Kayo po, Lord, ang umabot, Panginoon, ng sa kanila healing sa kagalingan. Salamat, Panginoon. lahat, Panginoon, ng kanilang naramdaman. O Lord, I pray maging si Romilin at si Romina. Lord, I pray na kayo po ang umabot sa batang ito. Nagalingan sa kanila, Panginoon, ang maramdaman nila. In the name of Jesus, maging Panginoon, ang mga kalakasan ng pangangatawan ng aming mga manggagawa, maging ang mga senior citizen, Panginoon, na miyembro ng Loving God Church. I pray, Lord, ang pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat isa, protection sa anumang banta ng mga sakit at karamdaman sa panahon ng tag-ulan. In the name of Jesus, I pray na patuloy, Lord, na kayo po ang kumilos sa bawat isa. Sa mga walang trabaho, Panginoon, dalangin ko po ang pag-abot niyo po, Panginoon, paggabay na makasumpong sila ng trabaho na hindi maapektuhan ang kanilang pagsamba, ang kanilang Panginoong paglilingkod sa inyo. Sina JJ, sina Bimbim, maging si Kuya Arnel, Panginoon, ang kanyang kontrata, pagpalain niyo po. Bawat isa, Panginoon, maging si Rodney sa kanya pong bagong trabaho, kaharapin, kalusugan, Panginoon. And we pray, Lord, we acknowledge to you, Panginoon, maging si Brother Ruel sa ibang bansa, patuloy, Lord, na ingatan niyo po ang pamilya Ablaw. Lord, si Jocelyn at si Dante, Lord, I pray na kayo po ang kumilos sa asawang ito, sa kanilang Panginoong pangangailangan sa araw-araw, sa kanilang mga anak. Lord, nawa ay makita nila ang tunay na liwanag at ang pagbabago sa kanilang buhay sa pangalan mo, Jesus. Salamat po maging sa provision mo, Ate sa kanya, Panginoong bagong matitirhan. I pray, salamat po sa provision mo na binuo mo na, Panginoon, at pinagpala na pangangailangan niya sa kanya, Panginoong room na gagawin, Panginoon, sa Metroville. Maging, Panginoon, sa paglipat ni na Joy and Grace, Lord, I pray na kayo po ang bumabay at mag-provide ng kanilang pangangailangan. O God, I pray na patuloy, Lord, na kayo po ang mahayag. I pray, Lord, maging sa Loving God Church, sa pangangailangan namin sa church vehicles. Dalangin ko po maging ang magandang panahon na gift mo sa kay Alin at sa kay Dustin bukas, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat tinugon mo na ang lahat ng aming mga panalangin. Salamat po, Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyayari at kaya mong gawin ito, Panginoon. Tulungan niyo lang po ang aming pananampalataya, ang aming pagsasama-sama, Panginoon, ng mga kapatiran sa Loving God Church. Salamat po, Ama, sa lahat ng pagpapala na tinanggap na namin. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Salamat po, Panginoon. Buhay na, Panginoon, lahat ng request ngayong gabi. Dalangin ko na ang bawat isa na umaasa sa inyo, Panginoon, ay inyo pong pakinggan at ibigay ang kanilang hiling sa mga sa lahat ng kagalingang inyong ibinigay sa mga kapatid naming nasa paligdaman. At patuloy nga, Lord, na bigyan mo pa kami ng mga kalakasang pangangatawan upang pagpatuloy sa lingkod na inyo pong ibinigay sa amin. Salamat, Lord, sa buhay bawat
maging leaders ng Loving God Church na patuloy Yes, mong Jesus. bigyan ng ng wisdom, Panginoon, kung paano pangungunahan ang gawaing ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng mga bagay o maging mga senyales, Panginoon, na mga dapat naming gawin upang patuloy na umusad ang gawaing ito, Lord.